Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Mga kasabwat nitong si Presidente Kuting dito sa senatorial slate at pati na rin mga kaalyado niya sa Congress ay tila ba ang majority sa kanila ay na-disqualified. Hindi nga sila makakatakbo ngayon sa mid-year election sa 2025 dahil nga mga kaibigan ay sa mga isyong kanilang kinakasangkutan. Ito namang si House of Representatives Speaker at ang kanyang kaibigan na si Saldico at pati na rin si unang ginang na si Lisa Tanas ay merong usap-usapin na kakalad ka rin at ikukulong na ang mga ito upang humimas ng malamig na rehas sa Bilibid Prison. Dito nga natin makikita mga kaibigan dahil sa mga kabalbalan at sa mga pinagnanakaw na pera na galing sa kaban ng bayan nitong mga kasabwat nitong si Presidente Kuting ay tila ba na-disqualified ang karamihan sa kanila dahil nga sa kanilang mga anomalyang pinaggagawa sa kanilang mga syudad o sa ating bansa. Kaya na lamang itong si Presidente Kuting ay grabing nanlumo dahil nga ang kanyang mga kandidato ay manghihina at tila ba mauubusan siya or mawawalan siya ng suporta sa kanilang mga lugar kung saan itong mga congressmen at mga senator ay kung saan sila namumuhay. Kaya nga mga kaibigan na hindi na rin maiwasan ng ating mga netizen na magbigay ng kanilang mga hinaing at mga opinyon. Lifestyle check. This congressman impostor, Abante, Dan Fernandez, Dong Gonzales, Jinky Luistro, JJ Suarez, Payaso Paduano, Estela Kimbo, Janet Garin, and all the members of Quad Team. Galing talaga ni VP. Kailan ba kasi mapapalayas yung adik na sa palasyo? Excited na ako masyado for Sara. Magtulungan tayo mga Pilipino. Suportahan natin ang mga Duterte. Huwag iboto ang mga Kuting Romualdez Group. Evils cannot put down a VP down. That's 101% true. God will always guide and protect good deeds. Well, para nga sa kabuwang detalye at impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay syempre huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell, piliin na rin ang all upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Huwag din pong kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po and God bless. Ingat po! Hindi ko lang masumi. Ayan o, palakihan natin ha. Yan o, yan. Yung lalaki na nakakatabi ni Dilima, ito, yan, nakikita niyo yung araw. Oo, wala tayo dapat. Wala, nag-upload ako rito ng pangguhit eh. Pero parang may pangguhit ata dito. Ewan ko kung pangguhit ba to. Oo, yan o, ito siya o. Oo, yan. Oo, diba? Oo, naka-smiling face. Nakatawa. Ultimo mga kasama niya, hindi sila nire-respeto, no? Oo, muntangan lang, diba? O, lakihan ko pa, o. O, yan, ha? O, ang kulit, eh, no? Talagang paulit-ulit nilang ginagawa yan. Tapos, mini-media. Oo, eh, itong pari naman to, na hinahayaan niya lang na gamitin din naman siya. Ang lupit mo din, eh. Anak ng tete, hindi ka naging pare para sa mga politiko, naging pare ka para magbigay ka ng leksyon, ng utos ng ating Panginoon Diyos. Hindi yung ganyan. Utos ng mga politiko. Masama pa ito, wala pa isa simbahan. Ito hindi yung masama yung pagdarasal. Walang masama doon, wala ko sinasabi kasi may mga viewers tayo dyan masyadong religyoso. Pero dito wala naman walang masama ho dito sa pagdarasal. Ang masama ho dito ginagamit yung pagdarasal sa ganitong gawain. Hindi, ito yung pinakapangit para sa akin na bakit nung panahon ng walang kandidatura, ba't hindi sila nagaganito? Tsaka alalahanin nyo hindi lahat ng makadiyos ay talagang anghel. Yung iba dyan, puro bunganga na lumalabas yung sa mga bunganga nila na makadiyos sila, makadiyos, puro putang na, puro pangkungkulam yung ginagawa.
papabagsakin kita. Oh, mga ganun, yung mga talagang yung mga pangdemonyo yung utak. Hindi lahat ng mga palasimba, meron nga doon kami dati kapitbahay sa Taguig. Oh, di doon sa dati namin tinitirhan dito sa Taguig. Tawag dito, simula sa altar, simula sa pintuan ng simbahan nakaluhod hanggang altar. Pag uwi, tayo na nagmumurahan na sila. Gago! Oh, nagmumurahan na sila. Oh, puro burat, puro pang-chichismis yung ginagawa sa mga kapitbahay nila. Yan, oh. Eh, yung ganito mga tao na to, wala akong believe dito, mga ganito kandidato na parang nagpapabless sa harap ng camera para makita ng taong bayan na maka-Diyos siya. Buisit, no? Hindi, ginawa na to dati ni Lenny. Ginawa na ni Lenny to. So, ngayon, tignan natin yung comment ng madlang netizen kung ano yung mabibigay nilang comment dito. So dito, sabi ni Ryan Buico, buhay na naman ang mga pare. Hindi talaga mawawala sa style ng mga LP. LP? Ano yung LP? Ito, napaisip ako dun. Comment ko nga dyan guys, kung anong LP. LP lap-lap. Ay, sorry. LP, ano LP? Lips to lips. Gago! Ano yung LP? LP ang may pa-pray over pa sa photo ops nila. Ito ba? Kawawang Pilipinas. Dati umuusad na eh. Ngayon, palubog na naman. Marcos, amor. Ito, Bilibid Party List. Dapat tandem kayo ni Kerwin Espinosa. O ano? O yan may video tayo niya, nabangan nyo, yung kay Kerwin Espinosa. O, at yung mga nakakulong na mga bigatin na mga magnanakaw sa kaban ng bayan, mga absuelto na sa kanilang mga kaso. Oo, ito, Padre Damaso Crescent. Daming mga utak ha, nabuhayan ng loob. Sa party list lahat sila dumadaan. Ngayon, subok na ang mga bata ni Joma. Yan kaya yung loophole. Gagamitin na lahat. Yan na, lumabas na yung pareng ayaw sa kurap. Kuno, binasbasan niya yung napakalinis na babae sa buong mundo. Sabi ni Levi Leden Calvo. Grabe ka naman, Ma'am Levi. Bakit napakalinis? Saan ba ito sinabi niya? Wala naman. Napakalinis na babae. Ayop naman kasi. Anak ng teteng, luma na kasi itong ganitong, yung mga ganyang yung mga ganyang strategy, yung pa-awa effect, tapos may padasal-dasal, tapos yung mga tao doon, mga nakangiti, ayun tignan nyo yung nandun sa may camera, yun kita nyo ba yan? Ito lang, lalakihan natin lalakyan natin yung hindi ko lang kasi masumahayop eh. Ayan nakangiti ang daming mga nakangiti, nagtatawanan sila, hayop na yan. Ayun yung si kuya, ayun wala lang tayong pangguhit, at pala may pangguhit lagi tayo dito eh. Dapat may pangguhit tayo dito sa mga sa mga pagmumukha nitong mga hinayupak na to eh, no? Dapat may pangbilog tayo eh. Para para nabibilugan natin yung mga dapat nating bilugan. Ano ba to? Wala tayong pangbilog ba dito? Type na laptop to kulang sa kagamitan. Bigay ko ni Boss Bay. Thank you kay Boss Bay siyempre, Anak ng teting, lupit, no? Binasbasan eh. Binasbasan ni Kalbo eh. Ay, nakong pari ka. Ewan ko ba sa'yo. Tapos dito naman, may napindot ako dito. Ano to? Nonoy Libanan drops bid for Eastern Summer Congressional seat. Wow! Sino yung nasa likod? Tana si Tamba yun Tamba Galit na galit. Sana niyakap mo din ako, sabi niya. Sa lahat ng party list, wait lang, basahin nga natin yung... Uy, nasa na yan? Dito. Yan.
Uy. Bakit pala? Yan. So, sa lahat ng party list, dito sa gilid tayo, paano ba ilakyan to? Hindi kasi nalalakyan tong hype na to eh. Buisit eh. So, sa lahat, sabi dito ni Nonilio Rivera, sa lahat ng party list na totoo, ginagampanan ng kanyang advocacy. One ride o buhay. Buhay na naman yung mga dilawin eh. No? Sarap buhay na ng mga putang yun eh. Minura, sorry. Sorry na, hindi na po ako magmumura. Opo, hindi na po. Ano naman po, ba't puro si Tambo itong pinagsisid mo sa akin? Okay, at dito na tayo, mapunta na tayo sa pinaka-topic ko natin. Nasaan ba yan? Eto, yan, BP Sara, sinagot si Angara sa DepEd. Castro, nangarap maging senador. Alam mo, Castro, kung naging mabuti ka lang sana sa mga Duterte, kinain mo sana yung pagiging tanga mo. Di sana, baka iboto ka pa ng tao. Kaso, masyado kang pa-epal sa mga Duterte. Kaya, talo ka. Di makakapasok yun, kung sabi siya. Sige, ano lang yun eh, mga pa-epal lang yun dyan. Hindi mananalo yung mga inayupak na yan. Tandaan niya. Di ko lang alam ha. Pero depende na lang pag minekos-mekos yung Smartmatic, malay mo naman. Kaya alam naman natin na kakampi ng mga anti-Duterte yan. At isa sa mga anti-Duterte yan, si Castro Lipad. Kaya kung kapag minekos-mekos yung Smartmatic, alam na dis. Pasok ang mga hayop. Gago! Ito, panoorin natin to. BP Sara, sinagot si Angara. Game. Kasi kahapon, anong isang araw may upload mo tayo na kung saan ay talagang lumabas na sa bunganga ni Angara na talagang pagpapatotoo na ang may hawak ng budget ng Pilipinas ay si Romualdez at si Saldico. Na talagang sinabihan pa nga na ito ay walang katotohanan daw ang mga sinabi ni VP Sara, pero lumabas na mismo sa bunganga ng bagong DepEd Secretary na si Angara at kaharap pa si Marcos, kaharap pa si Lisa, kaharap pa si Martin, the future Prime Minister Martin Romualdez. So ito yun, panoorin natin. May sagot si VP Sara sa pagkakatanggal ng Department of Education bilang number 1 trusted government agency, maging sa pagkakabulgar ni Sani Angara na tila napatunayan talaga na ang humahawak ng budget ng Pilipinas ay walang iba kundi si Martin Romualdez at Saldico. Nawala nga lang daw si Vice President Sara bilang DepEd Secretary. Bumaba na ang ranking ng Department of Education bilang trusted government agencies. Bakit sabi ni Angara mas lalong gumanda at tumaas daw yung yung abot dun sa pagiging yan. Hindi ko lang sinabi niya sa speech niya yun, yung pinanood natin video, na mas nag-improve, mas pinahusay, mas pinaganda ang DepEd ngayon. Bakit nung ganito? So, ibig sabihin, hindi totoo to. Approval and trust rating of the top 10 government agencies. Top 1. Pang ano lang to, pang ilan lang to. Pang 7 na lang. Naku po. Sige, tuloy. Nawala ka lang, nawala na rin sa number 1 ng DepEd. So dati, number 1 ng DepEd. So ngayon, buwaba na yung number 7 na. At since that start 2022 pa, up to 2024, na nag-resign ka, niloloko lang sarili nila. At ngayong World Teachers Day, nagbigay ng mensahe si Vice President Sara. Mga kababayan, ladies and gentlemen, teachers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. On this World Teachers Day, we honor the dedication and hard work of all our educators.
We are grateful for the sacrifices you make in shaping the minds of young Filipinos and inspiring them to become responsible citizens. Your tireless efforts in classrooms and communities demonstrate your commitment to building a stronger nation. Together, let's make the theme Together for Teachers echo across the country. Let us urge our government and private sector leaders and every Filipino from all walks of life to invest in education and join us in addressing learning poverty. Let every Filipino child reach their full potential. Mga kababayan, patuloy po tayong Nagtagalog din. tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Samantala, Yun! Kaya alam niyo ito, magbigay komento lang ako dito sa nangyaring issue about sa DepEd. Alam niyo kahit na napalitan na si VP Sara diyan sa DepEd, mas pinupuri at parang hinahanap-hanap po ng mga taga-DepEd yung pamamalakad ni VP Sara kaysa kay Sani Angara. Although, bago pa lang naman si Sani Angara na hindi niya kayang tumbasan yung ginawa ni VP Sara, pero sana naman huwag magyabang. Kasi nung nakaraan sa speech niya, akala mo katapusan na ng mundo eh. Kesyo, maganda, mataas na daw, maganda na daw, paganda pa ng paganda. Puro ko'y paganda, wala naman kami nakikita, mga hayop. Gago! Pero to, naman eh. Puro sila paganda, may ganito, may ganyan. Wala naman. Buisit eh. Nagalit ako eh. Kakagigil eh. Puro yung ito niya, ni Marcos, puro si ganito, si ganyan, si Target. Oh, yung target, tangin na. Hanggang ngayon, wala pa rin. Hindi, tsaka inaano ng taong bayan si VP Sara kaysa kay Angara. Mas ginagalang at mas hinahanap-hanap talaga ng mga taga-DepEd yung pamamalakad ni VP Sara. Kasi ngayon, pero ngayon, dahil jackpot ang DepEd ngayon, alam niyo kung bakit? Di ba? Sabi ni Wawi, ganun din. Okay daw, di ba? Sabi ni Angara, pahingi daw ng budget o dagdagan daw yung budget nila. So sabi ni Wawi, ganun, di ba? Eto, no? Matapos si booking ni VP Sara, Angara nilaglag na rin si Martin at Saldi. Budget. Budget ng bayan kontrolado. Ito yung sinasabi nun ni VP Sara. Tapos dito, mapapanood natin dito kung gaano nila i-deny. Paano nila i-deny yung sinabi ni VP Sara na ngayon ay na-booking na. Okay. Matapos itanggi ang kanyang kinalaman sa di umano'y pagkontrol sa bilyones na pondo ng bayan, Congressman Zaldico at House Speaker Martin Romualdez inilaglag mismo ng DepEd Secretary na si Angara. Napatunayan ni Vice President Sara Duterte na hindi invento ang kanyang mga testimonya na 2 tao lamang ang kumukontrol ng bilyones hanggang trilyones na pera ng buong Pilipinas at hindi lamang dokumento ang magpapatunay raw dito dahil kahit mismo ang kasalukuyang DepEd Secretary na si Senator Sani Angara ay nadulas ng pasalamatan nito sina House Speaker Martin Romualdez at Elizalde Co. Sa ginanap na teachers... Ayun na nga yung masama dun eh. No? Ngayon talaga, kaya nga sabi namin, lahat ng mga nangyayari, lahat ng ibinabato nilang issue sa mga Duterte, especially to VP Sara, hindi naman namin pinipilit na maniwala kayo. No? Lahat ng sinasabi ni VP Sara, katulad yung about dyan sa hindi lang, usapang trillion po ito hindi lang bilyon, hindi lang milyon. No, hindi lang milyon, hindi lang bilyon, kundi trilyon. Ang usapan mo dito, budget mo ito ng buong Pilipinas. Na 2 tao lamang ang may hawak niyan. At ngayon, maraming bumatikos, hindi naman totaling marami kasi yung mga tanga-tangang supporters lang ni Marcos naniniwala. Ang mga hindi naniwala doon, no?
So may mga tumaas ang kilay na at biglang pumutak si Saldico na kung ano-ano yung pinagsasabi doon sa kung ano yung pinagsasabi doon sa house hearing, na kung anong kadramahan doon, yun nga, biglang ngayon na patunayan na talaga na totoo yung mga binitawang salita ni BP Sara. Alam nyo, hindi pa rin kayo natututo. Ilang beses nang ginagawa ng mga Duterte na kapag nagsalita yan sila, pag nagbitaw yan sila ng isang salita na may tatamaan na ibang tao, may ebidensya at may katotohanan. Ilang beses na huli lang manapatunayan yung kaso kayo, puro kayo deny, tapos ngayon nabibisto kayo, oh. Bistado kayo ngayon. Yan ang mahirap po dyan. Kasi ito Jay, bakit pa ulit-ulit mong tinatapik yan? Ito nga, kaya ko ito ginagawa is para depensahan or para sabihin sa inyo na 101% talaga na totoo yung sinabi ni BP Sara. At never hong gumawa or never hong nagdagdag at nagbawas ng isang kwento ang mga Duterte. Kada magsasalita yan, may ebidensyang inilalabas yan. Hindi yan katulad ng iba dyan, no, na puro lang nawa. Wala namang may pakitang ebidensya. Pagpapakita ng ebidensya, sobre pa. Kailang tumanda, tsaka naging tanga. Diba? Sorry po kasi nakakatanga ho yung ganung sistema. No, ang tanda-tanda mo na, halos nagkaubang na dito ng mundo. No, binulungan ka lang ng mga anti-Duterte, pumayag ka naman agad. Tapos papakita mong ebidensya sa taong bayan, sobre. Kahit ako, kaya kong gawin yan. Yan ang hirap na paulit-ulit to natin. Pero okay na rin to No? Okay na rin to na sila din mismo ang nanglalaglag sa sarili nila. Sila din mismo ang bumibisto ng mga baho nila. Sila din mismo yung nagpapakita sa taong bayan na talagang sila ay mga demonyo sa ating lipunan. Okay na rin yun, walang problema. Mas okay nga ang ginagawa niya. Hindi mo may papanood ako sa inyo mamaya. Tignan niyo yung isa sa congressman. Deny ng deny. Kasi hindi nga nagsasalita yun Yung congressman na bishop. Tapos nadulas dun sa hearing nila. Ang sabi, mas maganda siguro. Pauwiin na yun sa lugar nila. Tapos kunin natin yung yaman yan. So ibig sabihin, umiikot lang yung buong hearing dahil dun sa kayamanan ng tao. Kami nagbabayad ng ginagastos dyan araw-araw sa hearing na yan. Tapos hindi pala araw-araw. Kada hearing kami ang gumagastos dyan. Pera ng taong bayan yung ginagamit yan. Tapos kaya nyo lang pala binabatikos o kaya nyo lang pala inuusisa yung tao dahil sa yaman niya. Putang ina. Hindi, sorry kung nakakapagmura ako. Talagang kamura-mura naman kasi talaga Biruin nyo ilang hearing na ho ang taon. Mamaya papanood ko sa inyo kung sino yung congressman na yan. Dati yan, si Bishop. Yun yung may 18 million na kotse. Sana matandaan ko mamaya. Pagtapos nito, no? So, biruin mo, ilang beses na nag-hearing, yung pala, ang pinaka-punto lang, lang nila doon, ang pinaka-gusto lang nilang mangyari doon, ay makuha nila yung kayamanan ng, nung tinutulig sa nila doon sa House of, sa hearing na yun. Sa House of Representatives. Kahapon sa Quezon City, tila aksidenteng nasambit ni Sonny Angara ang pangalan ng Martin Romualdez at Elizaldico nang pasalamatan nila na ito raw ang dalawang taong nag-increase ng budget ng DepEd sa appropriation fund nito ng 2025. Dalawang taong nabanggit din ni Vice President Sara Duterte na di mo na may kontrol sa bilyones na pondo ng Kaban ng Bayan.
Ito na raw marahil ang kumpirmasyon at naging ebidensyang lalabas laban kina Elizalde Co at House Speaker Martin Romualdez at pagpapatunay rin na hindi invento ang sinabi noon ni VP Sara kung saan tahasa nitong pinangalanan ang dalawa na di umunay kumokontrol sa bilyones na pondo ng taong bayan kaya't ganun na lamang raw siya pag-initan at ilan sa mga dahilan. Yan, hindi totoo naman yun eh. No, doon natin napatunayan lalo na kaya pala na paulit-ulit ginigipit si VP Sara dahil nga ang umahawak ng budget ng buong Pilipinas ay itong mga kumag na to. Yun naman pala, kaya naman pala doon natin lalo napatunayan na ay kaya naman pala todo hearing kayo. Kaya naman pala todo kontra kayo sa mga ibinibigay na karapat dapat ibigay na budget doon sa sa DepEd sa kay VP Sara bilang DepEd Secretary. Tapos ngayon tatanggi-tanggi sila. Multa nga kayo ngayon, no? Tangi-tangi pa yung isa dyan eh. Sabi hindi naman po ako, hindi naman mamaya, panoorin nga natin yun. Nakakamiss ko na, wag na pala, baka ma-high blood yung mga mamsi natin dyan. Baka ma-high blood pa kayo. Wag na. Kung bakit siya nagbitiw bilang kalihim ng Department of Education. Narito at panoorin ang di umunay paglalaglag ni Sunny Angara, kina Elizalde Co at Martin Romualdez at di umunay kumpirmasyon na totoo ang sinabi ni VP Sara na ang dalawang mambabatas ang tanging taong kumokontrol sa budget ng bayan. Natin ulit ha. Narito panoorin. Baka sabihin nyo, edited yung sa akin. Shocking revelation. Ang budget ng Yung sinabi ni VP Sara Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldi Co at ni Congressman Martin Romualdez. Sinabi na ni VP Sara dyan. So, alam mo na panood nyo na to. Okay, play. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. House of Representatives Speaker ating napakagaling Biglang papasok si Angara. Dapat dinugtong dito sa video showbiz yung sinabi ni yung drama ni Saldi ko ito. Department of Education. Happy Teachers Day, ma'am. At sa ating napakagaling na political leader, ang Speaker ng House of Representatives, Speaker Martin Romualdez. Sana daw madagdagan yung budget ng Department of Education, Mr. Speaker. Okay! Wowie! Asan ba yun? Hanapin ko nga yun. Tapos maganda lagyan ng tugtog eh. Asan yun na Saldi o Abno. Ay, sorry. Ito, ayan, Saldi ko. Ito. Ito yan, ito yung mga sinabi niya dati kay VP Sara. Na todo tanggi ngayon. Huli ka balbon. Ayan pakingge. Natin kahapon ang part 1 ng video message ni Vice President Sara Duterte kung saan nililihis na naman niya nililihis daw na naman ni VP Sara ang issue. Mga issue. Talaga pong tatak Duterte na yata ang pambubudol. Ay, hindi alam niyo ito yung script ni Saldi ko, parang si Risa Ontiveros ang gumawa. Gago! Hindi ko nasabi nung reaction ko to dati. Ngayon ko lang ginawa. Mula sa Peking War on Drugs. Wow! Peking War on Drugs. Alam mo, Saldi ko, kung naging addict ka nung mga time na yun, patay ka. Peking good governance. Peking pagkontra sa korupsyon. Wow! Ngayon. Kaya naman pala, ito, yung dito natin mas lalo na patunayan na lahat ng sinabi ni Saldi ko, kaya pala naka-script, ay talagang pawang kasinungalingan lamang. Isa palang pawang kasinungalingan lamang talaga. Yung mga pinagsasabi nitong taong to. Peking corruption, peking anti-corruption daw. So kung tatanungin, ibabalik namin sa iyo
yung tinatawag na peking anti-corruption, anong mapapatunayan niyo sa taong bayan na kayo ay isa sa mga tutol sa pangungurap ng ibang mga politiko sa ating kaban ng bayan? Na ngayon ay napatunayan na at lumabas sa bunganga mismo ng new DepEd Secretary na si Sani Angara na sa inyo nang gagaling ang budget ng buong Pilipinas. Hindi pala sa inyo nang gagaling, kayo lang ang umahawak. Kayo lang ang gumagasta. Diba? Ito yung video na yun. Oo, proud pa siya rito. Diba? Peking sagot sa mga issue. Peking sagot sa mga issue. Peking sagot sa mga issue pero hindi nyo kayang tanggapin dahil alam nyo yung totoo. Una, okay. Simpleng tao lang daw siya, pero mahigit 400 bodyguards. Siya lang po ang kaisa-isang Vice President sa kasaysayan ng Pilipinas na may ganun kadaming security. Speaking of ito, na-explain ko na ito yung about sa maraming security ni BP Sara. Una-una, hindi naman siya katulad mo. Kasi si BP Sara, maraming kinalaban yan. Maraming galit dyan. At isa ka na dun. Kaya kung halimbawa man, kung ako man kay BP Sara, kulang pa yung 400 na security na yun. Tsaka hindi yun sabay-sabay, ha? Oo, para sa kaalaman lang yun ng lahat. Hindi po yun sabay-sabay na duty yung 400 na yun. Bawat araw, sa iba't iba po yun na iba-iba. Basta naipaliwanag ko na yan sa video ko, pero sinasabi ko nga yung, kasi biruin mo paano mo, halimbawa, pumunta silang Davao, magkakasya ba sa isang aeroplano yung 400 na pasahero? Diba? Hindi, kasi may mga nababasa akong comment, ay grabe naman si BP Sara, tapos hindi niya naman pera yung pinapasahod sa mga bodyguard. Hindi naman yung pera yung pinapasahod sa bodyguard, 400, magkano yan? May mga mga tanso dubutte supporter na ganyan yung mga pinagsasabi na sayang yung pera, binabayad sa mga bodyguard ni BP Sara. Paalala lang pangalawang pinuno ng bansa natin yun. At dihamak na maraming galit sa mga Duterte kaysa kay Marcos. Paano naman magagalit naman kasi kay Marcos? Halos nga yung drug lord niya pinalaya. Ngayon, kung isipin natin na may galit kay BP Sara, maraming drug lord Maraming mga addict na namatay. Maraming mga NPA na namatay. Maraming mga NPA na mga napasuko nito ng mga Duterte. Maraming mga politikong korap na nabisto ng mga Duterte. Kaya nga kailangan yun. Sagot ko, sige, kulang pa yun, 400 na security. Paliwanag ko ulit hindi yun sabay-sabay na duty. Kasi baka may tanga na naman yan na biglang mag-comment na keso ganito, keso ganyan. Hoy, bago ka mag-comment dyan na basher ka, magsaing ka muna. Baka kinabukasan, wala kang pangsaing, akin na Gcash mo, bilang kita. Bigyan pala kita. Bigyan kita pansahin mo pang isang linggo mo. Gago! Hindi na natin tapusin yung mga ganyan na parang nag-back lang tayo. Nag-back lang tayo dun sa mga pinagsasabi nila about kay BP Sara ng mga panahon na yun. Kinuha, ito pala, may ano pala dito, may pero hindi natin kailangan to. Hindi na natin to para grabe to. Wait lang guys share ko lang saglit. Grabe pala, ito pala yun wait lang palayin natin. Panel sa proposed 2025 OVP budget. Ayon kay VP Duterte, napagtanto niya ito nang siya pa ang kalihim ng Department of Education. Inihalimbawa niya ang naging budget ng DepEd noong 2023 kung saan 5 billion pesos ang kanilang proposal para sa classroom construction na inaprubahan. Ito yung nangyayari dyan para maintindihan nyo lahat Katulad na ito, sinabi na rin to ni BP Sara sinabi na rito ni BP Sara, ganito kasi yung style ng pagnanakaw dyan.
bibigyan ng budget at ganito yung style ng pagnanakaw dyan, lalo't kakampi nila yung pinaka-secretary. Ganito yan eh. Bibigyan nila ng budget ang DepEd na nagkakahalaga ng 10 billion. Sabihin na natin 10 billion or 5 billion. Pero talaga ang pinaka-makukuha na budget ng DepEd doon ay nasa 2 billion lang. Nasa 2 billion lang. Ibig sabihin, yung 3 billion, saan napunta? Alam na this. Sinabi yan mismo din ni BP Sara, ganyan ang kalakaran, ganyan ang ginagawa. Siyempre, kapag ikaw, isa kang DepEd Secretary, so kung kakampi kita, hindi malalaman ng taong bayan yun. So hindi nila magawa-gawa yun dahil si BP Sara nga yung DepEd Secretary. Ganun yung nangyayari dito ngayon. Ganyan yung nangyayaring kalakaran na pagnanakaw. Hindi ako magbabanggit kung anong pangalan ng mga magnanakaw na yan. Alam niyo na kung sino. Oo, kaya nga, di ba, hindi ko lang mahanap kung hindi ko lang alam kung saan interview sinabi ni BP Sara na ganyan nga yung gagawin. Ganyan yung ginagawa na nagugulat siya na bakit may patong? Oo, yung pagkakalam ko, 3 billion lang yung binigay na budget. Ba't nakalagay dyan sa record ay nasa 5 billion? So, saan napunta yung 2 billion na yan? Oo, ganun yung ginagawa. Kasi nga, lahat po ng mga sektor, tinatawag, hindi ako nagkakamali kung sektor ba ang tawag yan, pero lahat po ng mga nabibigyan ng mga budget yan sa gobyerno, malamang sa malamang ganito yung ginagawa. Oo, kasi nga, ang gagawin, bibigyan na, ang re-record is 5 billion. Tapos yung talagang matatanggap ng DepEd is 2 billion lang. So sana pupunta yung 3 billion. Alam na this. Gago! Ito yun, ng Office of the President. Ngunit nang lumabas umano ang General Appropriations Act ay tumaas ang nasabing pondo sa 15 billion pesos. Diba? Ito, liwanag ito, ulitin ko ha. Kanina, ito. 5 billion 917 million 325,000 pesos ang budget ng Office of the ng DepEd Secretary or ng DepEd. Pero nagulat sila na nung nalaman ni BP Sara ay naging 15,604,126,000 pesos. Gago! Kanina 10,000 lang. 3 billion lang sinasabi ko. Kaya laki pala ng patong, Ulitin natin yung video, ulitin natin para lubos na yung maunawaan. Okay, play. Sa proposed 2025 OVP budget, ayon kay VP Duterte, napagtanto niya ito nang siya pa ang kalihim ng Department of Education. Inihalimbawa niya ang naging budget ng DepEd noong 2023 kung saan 5 billion pesos ang kanilang proposal para sa classroom construction. 5 billion lang ang kanilang proposal. Pero nagulat si BP Sara na naging ganito. Na inaprubahan ng Office of the President. Ngunit nang lumabas umano ang General Appropriations Act. Nung lumabas na yung General... Nung lumabas na ang appropriation Act ay tumaas ang nasabing pondo sa 15 billion pesos. Biruin mo, 15. 5 million. So, ibig sabihin, 10 billion yung ipinatong. Ganun kalupit. Buti na itabi ko tong video na to. Buti na hagilat ko pa to. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, sinabi na yung BP Sara. Nagulat ako. Binigyan nila ako ng, parang ano lang yan, paano ba natin ipapababa? Hindi ko naman sa sinasabing hindi nyo nagigits yung sinasabi ko, pero may mas magandang example na mas mauunawaan ng lahat. Halimbawa, basahod sa empleyado. Ikaw, empleyado kita, ilan kayo? 10. Tapos ako ang
ako yung naglilista, ako yung nagpapasahod sa inyo, sa akin dumadaan yung sahod nyo. Pero ang alam ng boss ko ay ang sahod nyo ay nagkakahalaga ng 1,000 per day. Pero ang pinapasahod ko lang sa inyo is 500 lang per day. Ayun yung nangyayari ho dito sa budget na to. No, na binibigyan ng budget yung DepEd na nagkakahalaga ng 5 billion. Tapos magugulat si BP Sara na nandun sa record na umaabot ng 15 billion yung naka-record doon. So ngayon, kaya nila ngayon dito napapasok na ba't nila pinag-initan si BP Sara? Kasi hindi nila magawa itong ginagawa nila ngayon. Kontra si BP Sara doon. Biruin mo ba naman, pera natin yun, diba? Tapos ngayon, yung ibang tao, yung dalawang tao lang ang nakikinabang. Ngayon, ang ginawa, naghanap sila or talagang sa totoo lang dati mali yung sinabi ko to, sorry, nagkamali ako dito dati sa hula ko dito, no, na sinasabi ko dati parang hindi nila kayang gawin na pababain sa pwesto si BP Sara or hindi nila pinupush si BP Sara na bumaba sa pwesto bilang Deputy Secretary kasi katapusan na nila. Yung pala mali pala yun, mali yung ko na yun. No, ang totoo pala doon is talagang ginigipit nila si BP Sara para bumaba bilang Deputy Secretary, para umalis, para ipapasok nila kung sino man yung gusto nila na maaari na nilang gawin o malaya na nilang gawin yung pagnanakaw dyan sa budget ng DepEd.